I will try to be hopeful and optimistic, Doc, no? Kasi dun sa huling sona ni Pangulo, talagang in-acknowledge siya yung grabing corruption dyan sa flood control projects. Sinabihan niya yung mga legislators, mahiya naman kayo sa kapwa Pilipino ninyo. I don't know kung mahihiya talaga yung iba ron, no? And kasi pag tinignan natin yung budget, di ba, binanggit niyo po yung 2025 budget natin, talaga napaka-scandalous eh. Tapos over the years, di ba, ang tindi ng allocations for flood control projects na highly questionable. Pag tinanggal lang yung mga dambuhalang flood control projects na questionable, hindi po ba dalhin dito sa healthcare, which really matters? Hindi ba ang laking solusyon doon sa problemang pinag-uusapan po natin? Kasi tinatanong ng iba, hindi, Pilipinas tayo, mahirap tayo eh. We cannot afford it. Hindi po ba? Yun ang default answer ng ibang mga kababayan natin eh. Pero sa pag-aaral nyo, can we afford it? Tama, Christian, yan eh. Ngayon, kung yung blood control project, ilipat lang yan sa healthcare. Kasi lalo na ngayon, si Mr. Ramon ang sasagutin na niya yung blood control project eh. So, kung sasagutin niya at ng private sector, maaaring collaborative work yan, di lahat ng flood control project na yan, ilipat ng Pangulo at ng Kongreso at saka Senado, ilipat nila sa healthcare. Siguradong bababa ang out-of-pocket expenses natin. Solve natin ang problema. Yan yung doon tayo mag-uumpisa. Tapos, umpisahan uli natin yung pag-i-implement ng universal healthcare. Sila mismo ang lawmakers sila lawbreakers Sila mismo nagbalangkas diyan. Sila unang-unang yumurak diyan sa universal healthcare natin So tama sa iyo, Christian. Kung yung flood control projects natin na hindi naman nagagawa, ay ilipat lahat right daw sa healthcare. Anyway, may sasagot May sasagot nung flood control project Nagsalita na si Mr. Ramon Ang Sabi nga ni Senator Lacson, nabasa ko, babawasan daw niyang budget ng DPWH. Kung siya daw ang titingin ng budget niya, babawasan niya yung DPWH at saka infrastructure kasi may sasagot na. Ngayon, ilipat natin. So dapat natin kalagyan, dapat sa healthcare natin. Yun nga. By the way, no, nakita ko yung post nyo, no? Meron kayong kinoy na term, no? Kleptopyrosis. Ano ba konteksto nun? Una muna, naisip ko kasi yung kleptocracy, yan yung alam natin ng pagnanakaw ngayon, nung nag-leptospirosis at nag-flood control, projects tayong mga bloated tapos hindi pala ginagamit. Sa akin, ang search and leptospirosis is a metric or is a metric of the failure of our flood control project. Ibig sabihin, pagtaas ng ating leptospirosis, ganyan din kataas yung corruption leading to floods. And if there are floods, there will always be yung mga urine coming sa daga, sa pusa, sa hayop, at marami pa rin madadali. Kaya ngayon, ang worst natamo na leptospirosis na cases Kausap ko si Dr. Solante, talagang pinakamatindi itong nangyaring ito. 3 dilubyo, ilan pang dilubyo. Kaya tingin ko, kaya na-coin natin yung kleptospirosis. Basta't may leptospirosis ka, ang ibig sabihin yan, hindi ginamit yung flood control project natin. At nakorap yan, allegedly. At yan ang nag-cause ng baha, yan ang nag-cause ng leptospirosis. Kaya nangyari ngayon, meron tayong leptospirosis epidemic right now. Yan yung ibig sabihin ng kleptopyrosis. And I think, it's a play of words, pero talagang lagyan mo lang ng K yun na yun. Yan ang tingin ko dapat nating isipin. So pag bumaba ngayon ang floods, wala kang leptospirosis kasi aayusin mo yung flood control Pag naayos mo yung flood control, wala kang baha, wala kang leptospirosis. Alam mo ba, Christian, inabot ako ng signal number 10 sa Hong Kong about 10 years ago. In 10 minutes, wala yung baha kagad. Nandun na kagad sa river. Nandun sa, kung alam naman nyo po, na iba sa atin, nakapunta ng Hong Kong, meron tayong Hong Kong side, meron tayong Kowloon side. Doon kagad pupunta. At yung latest na nakita ko sa Singapore, yung pumping station nila at yung mga culvert nila,
maayos eh. Sa Netherlands, ganun din eh. So pwedeng mangyari din sa atin yun eh. Ang problema sa atin, may panggastos tayo dyan, hindi naman ginagamit para doon. Kaya ang leptospirosis is obviously a metric of alleged corruption sa blood control natin. Okay. Doc, finally napapansin ko baka nangangawit na kayo. Wala bago ko po kayo pakawalan, no? Kasi more than a week ago, no, merong issue regarding dito kay Yusek Berhere. Apparently, wala na pala sa DOH. And nag-issue ng statement yung iba't ibang mga medical groups or societies questioning at the very least yung pagkakatanggal niya. At ilan pa yatang parang career officials dyan po sa DOH. Ano po ba nangyari sa pagkakaalam ninyo? Well, ang unang-una kasi dyan, lahat dapat ng appointment at saka tinatanggal, meron tinatawag na human resources. Hindi maayos ang communication eh. Pagka may tinatanggal ka o nag-resign ka, ina-announce yan. Tapos may reason for resignation or nag-move on ka at sino ipapalit. Tapos yung papalit, sa corporate world ilalagay mo din yung maliit na curriculum vitae. And then you will wish that particular employee, lalo na ito, this is one of the pandemic heroes eh. Na-meet ko si Secretary Berhere siguro last year sa UST College of Science. In honor, Christian, yung mga 100 people in the last 100 years. At isa tayo dun sa napili, pasensya ka na, dun ko siya na-meet eh. Tapos nakita ko yung dedication niya. Ngayon, for someone na nagtrabaho for 18 years, tenured pa, suddenly, tinanggal ka. Tapos ang pumalit sa'yo, hindi pa doktor. CPA lawyer, hindi pa related sa iyong profesyon. So ang learning curve niyan, mga 6 months to a year. Ito, 18 years. Tapos protected pa yan ng civil service law na hindi ka pwede magtanggal unless may due process ka at saka may legal process. Wala ni hay ni hoy eh. Hanggang ngayon, hindi malinaw sa Department of Health at saka sa PCO ang reason behind the removal. Yung bang 57 organization bang yun susulat ng matindi kung hindi nila naamoy na may masama. At saka, wala man lang send-off party for someone. Alam ko si Yusek Tayag doon nag-retiro, in-announce yun eh. Ito kay Yusek or Secretary Berhere, wala man lang send-off recognition. Kahit sa plug ceremony man lang, after your service, nakita man naman yung memo coming from the Malacanang na pinirmahan ng Executive Secretary. Effective immediately. Tapos nakalagay yung ipapalit. Walang nihay ni hoy eh. So ikaw, nagtrabaho ka dyan, medyo thankless job after the pandemic, no? Siya pinapanood ng marami for many years, for 3 years. And then suddenly, sinipa ka na lang. Ang sakit naman nun. Kaya hindi ko alam yung tunay na story, no? Kasi dapat nag-explain yan yung mismo Secretary of Health eh. Wala eh. Hindi klaro yung communications eh. So, ba't ka naman magsaserve sa ganyan sa government tapos ganyan din ang turing din sa'yo? Well, part yan ng trabaho natin bilang mga taong naglilingkod sa gobyerno. Pero sana man lang, binigyan man lang ng proper communication or perhaps recognition man lang, kahit plaque lang, isang malita party. At kung hindi masama yung pag-alis, kahit man lang kunyari, wala namang corruption issues, di dapat meron na sa ombudsman yan, di ba? Walang corruption issues. Kung talaga may napipisyo sila for that position, dapat lang binigyan man lang ng konting sa akin recognition or distinction man lang for serving the government for 18 years, lalo na in the hardest time in world history, which is the COVID pandemic.